Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi, yung ating low pressure area ay pumasok na sa loob ng ating PAR at kaninang hapon, itinaas ng Pag-asa sa medium ang chance nitong maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Ibig sabihin po niyan, in the next 24 hours, hindi pa po ito nakikita maging isang ganap na bagyo ng Pag-asa. Pero beyond that, tumataas po ang possibility o probability nito maging isang ganap na bagyo. If ever yan po ay maging isang ganap na bagyo, ito po ay tatawaging Bagyong Bising o ang ating pangalawang bagyo pa lamang ngayong taon. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa kaninang hapon sa around 930 kilometers east ng Central Luzon. Sa ngayon, hindi pa rin po ito natin nakikita maglandfall or tumama sa lupa. Ito po ay maaaring magtagal dito sa may East Philippine Sea, pero yan po ay makakakuha ng lakas dyan. Sa ngayon, inaasahan natin ito na posibleng mag-recurve lamang papunta dito po sa area ng Japan. Sa katunayan, dalawa pong invest area ang nandito sa may East Philippine Sea. Si 98W invest, ito ang binabantayan natin low pressure area, at ito namang si 90W invest. Ito naman yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So base dito, itong binabantayan nating sama ng panahon, gaya ng sa Pag-asa, hindi po natin nakikita maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. So yan po ay patuloy na kikilos, papalapit dito sa Central Luzon, kikilos pa westward hanggang sa mag-recurve na po pataas patungo dito sa mga isla sa southern portion ng Japan. So beyond 24 hours, doon natin nakikita ang possibility nitong lumakas pa or maging isang ganap na bagyo. If ever yung nasa labas na sirkulasyon, si 90W invest, yan po ay hindi natin nakikita ang lumapit sa ating bansa. Ito po ay posible lamang umakyat paitaas dito patungo sa Japan. If ever magdikit po itong dalawang sama ng panahon na ito, magiging parte ng sirkulasyon itong sama ng panahon sa loob ng PAR. Dahil based dito, mas magkakaroon siya ng magandang sirkulasyon kumpara po dun sa nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na low pressure area. Again, base dito, ito po ay hindi natin nakikita maglandfall or tumama sa lupa. Maaari po yung mag-recurve paitaas patungo dito sa may southern portion ng Japan o dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mahina pa po ang pagpalakas nito, pag-enhance sa ating habagat. Pero habang lumalakas po ito at pumataas, magpapatuloy po ito or mas madadagdagan ang enhancement ng habagat dahil dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Kung sisilipin natin itong ating satellite image, narito po yung ating binabantayang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at nandito naman banda yung isa, yung 90W invest. Ito, hindi po natin concern sa ngayon. Ito munang mas malapit yung ating binabantayan dahil ang kanyang trough or extension ay nagdadala na po ng maulap na panahon at mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito sa mga areas ng Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, kasama na po dyan ang area ng Aurora. Ito namang natitirang bahagi ng ating bansa, particularly ang western section nito, ay mataas po ang tsansa ng pagulan dahil naman sa ating habagat or southwest monsoon. Kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, halos malaking bahagi po ng ating bansa ay nakakaranas ng mga scattered o kalat-kalat na pagulan o thunderstorms. So, apektado po ng habagat natin itong Visayas, possible po ang mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan, at lalong-lalo na yung tinatawag nating afternoon showers at thunderstorms. Kaya yung mga lalabas po ng bahay, kahit minsan nga nagpapakita po yung ating araw, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Dahil nga, although minsan maganda nga ang sikat ng araw, mataas po ang tsansa o uso po yung ating tinatawag na afternoon showers at thunderstorms. Ganon din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao, particularly dito sa rehiyon ng Caraga, Northern Mindanao, BARMM, Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Dito naman sa Luzon, apektado nga ng trough nitong low pressure area natin, ang Bicol Region, Aurora at Quezon. Meron din tayo mga flare-ups ng thunderstorms dito po sa Mimaropa, lalong-lalo na sa area ng Palawan at Mindoro. Ganon din po sa malaking bahagi ng Calabarzon. Kasama na po dyan ang Cavite, Batangas at Laguna.
kasama na rin po dyan ang Metro Manila. So maulap din po ang panahon natin at possible din po ang mga thunderstorms dito sa Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Meron din tayo mga possible thunderstorms sa malaking bahagi ng Central Luzon, lalong-lalo na sa areas ng Zambales at Bataan. Yung natitirang bahagi po ng Luzon, if ever may mga pag-ulan tayo, ito po ay mga afternoon or evening rain showers at thunderstorms. Medyo mataas po ang tsansa niyan. Kasama po dyan ang mga kabundukan dito sa Benguet. Kasama na po dyan ang Baguio City. Ito pong malaking bahagi ng Ilocos Region. Kasama na rin po dyan ang La Union at Pangasinan. So bukas, actually hanggang nandito po yung ating binabantayang low pressure area, patuloy pong magdadala po or patuloy pong makaka-apekto yung kanyang trough dito sa eastern section ng ating bansa. At yung ating habagat, hindi pa rin natin nakikitaan ang paghina anytime soon dahil although sa ngayon yung ating enhancement ng habagat ay patungo dito, habang lumalakas po itong binabantayan nating sama ng panahon, in the next few days siya naman po ang mag-e-enhance o lilipat naman sa kanya yung pagpapalakas ng habagat or southwest monsoon. Kaya again, ang epekto po ng habagat ay hindi natin nakikitang mawawala anytime soon. Magpapatuloy pa po ito in the next few days hanggang sa susunod na linggo po yan dahil aktibo nga itong mga low pressure system dito sa may East Philippine Sea at sa itaas na bahagi ng ating bansa. So bukas, nagpapakita po ang araw sa malaking bahagi ng Mindanao, pero again, possible pa rin po yung ating mga thunderstorms, especially tuwing hapon at gabi. Ganon din po ang panahon natin sa Visayas, pero possible yung ating mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa eastern section ng Visayas, lalong-lalo na sa western section ito. Kasama po dyan ang Negros at Panay Islands. Maging dito sa mga areas ng Siquijor. Mimaropa, ganun din po ang ating panahon. Kasama na rin po dyan ang Calabarzon, particularly itong areas ng Cavite at Batangas. Sa Metro Manila, ganun din po ang ating aasahang panahon. Kagaya kanina, maula po ang panahon natin. Although minsan, sumisilip nga ang ating araw, magandang sikat ng araw sa umaga, pero nagiging mas maula po yan ngayong sa buong maghapon po. At any time of the day, mataas po ang tsansa ng possibility ng pag-ulan. Possible po ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan, maging ang mga thunderstorms, particularly tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Luzon. Kasama na po dyan, o lalong-lalo na ang areas ng Zambales at Bataan. Ganun din po ang ilang areas nitong La Union at Pangasinan. So mataas din po ang ating tsansa ng pag-ulan dyan. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayan sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.